May isang lihim na iilan lang sa mga tao sa planetang ito ang tunay na nakakaunawa. Ngunit hawak nito ang kapangyarihang ganap na baguhin ang bawat aspeto ng iyong pag-iral. Napakasimple nito na karamihan sa mga tao ay dumadaan dito araw-araw na itinatanggi ito bilang hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, napakalakas nito na kapag naunawaan mo na kung paano ito gamitin, ang mga pinto na tila permanenteng nakalhok ay magsisimulang bumukas ng walang kahirap-hirap. At narito ang pinakakamanghamanghang bahagi, ang bahagi na ginagawang mas mabisa ang lihim na ito. Hindi mo kailangang sabihin sa sino man ang tungkol dito. Sa katunayan, kapag mas tahimik mong ilalapat ang prinsipyong ito, mas mabilis at mas kapansin-pansing masasaksihan mo ang mga resulta na magiging material sa iyong buhay. Ang buhay ay maaaring makaramdam ng napakahirap kapag patuloy tayong lumalaban sa mga pangyayari, nagtutulak laban sa mga saradong pinto, nagpupumilit na pilitin ang mga resulta. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may iba pang paraan? Paano kung sa halip na pagodin ang iyong sarili sa patuloy na labanan, maaari mong gawin ang universo mismo na pabor sa iyo? Isipin ang paggising upang makahanap ng mga pagkakataong umuusbong na tila wala saan. Ang eksaktong tamang mga tao na tumatawid sa iyong landas sa eksaktong tamang sandali. Ang pagbukas ng mga pinto ay hindi sa pamamagitan ng puwersa o pakikibaka, ngunit walang kahirap-hirap, halos magnetically, na parang ang katotohanan mismo ay baluktot upang mapaunlakan ang iyong landas pasulong. Alam kong napakaganda nito para maging totoo. Parang magical thinking o wishful fantasy. Ngunit manatili ka sa akin sa buong pag-uusap na ito. Dahil matutuklasan mo ngayon kung ano ang kailangan mong gawin sa lihim, sa katahimikan, upang i-activate ang isang enerhiya na hindi na-access ng karamihan ng mga tao. Isang enerhiya na nagpapahintulot sa buhay na dumaloy sa nakakagulat, halos mga mahimalang paraan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong may gawin ka ngayon. Isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa daloy ng sansinukob. Ito ay hindi lamang isang walang kabuluhang pahayag o walang laman na paninindigan. Sa sandaling isulat mo ang mga salitang iyon, nagsisimula ka ng ihanay ang iyong enerhiya sa tamang frequency na nagsisimula ng ilipat ang vibrational field sa paligid mo. Ngayon, ibunyag natin ang sikretong nagbabago sa lahat. Ang iyong matutuklasan ay hindi lamang ilang espiritual na sistema ng paniniwala o motivational na ideya na idinisenyo para pansamantalang gumaan ang pakiramdam mo. Ang agham ng kamalayan na pinag-aralan ng mga mahuhusay na mananaliksik tulad ni Jacobo Greenberg ay napatunayan na ang isang bagay na pangunahing humahamon sa ating pag-unawa sa realidad. Kung ano ang ating nararanasan bilang solid fixed reality ay hindi talaga naayos. Sa halip, ito ay isang projection, isang konstruksyon na hinubog at naiimpluwensyahan ng ating sariling isip, ng ating kamalayan mismo. Nangangahulugan ito ng isang bagay na revolusyonaryo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong panloob na dalas, sa pamamagitan ng paglilipat sa paraan ng paggana ng iyong kamalayan. Maaari mong literal na baguhin ang iyong karanasan sa buhay. Hindi metapora. Sa literal. Inialay ni Greenberg ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng napakalaking kapangyarihan ng pangunawa at kung paano nakikipag-ugnayan ang ating kamalayan sa tinatawag niyang neuronal field, isang uri ng invisible matrix o sala-sala kung saan ang lahat ng mga posibilidad ay umiiral na ng sabay-sabay, naghihintay na bumagsak sa pisikal na pagpapakita, batay sa kung saan inilalagay ng kamalayan ang atensyon nito. Ang kanyang pananaliksik ay nagpakita ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga individual na pinamamahalaang ibagay ang kanilang mga isip sa tamang panginginig ng boses na natutong gumana sa mga partikular na frequency ng kamalayan.
ay nagsimulang maranasan ang tinatawag nating mga synchronicity, mga makabuluhang pagkakataon, mga pambihirang kaganapan na tila masyadong perpektong oras upang maging random. Sa madaling salita, kung ano ang kaswal na itinatanggi ng maraming tao bilang swerte o katangian sa tadhana ay hindi hihigit sa isang salamin ng iyong panloob na programming. Isang salamin ng mga frequency na isinasahimpapawid ng iyong kamalayan. Ngunit narito ang pinakamahalagang detalye, ang susi na nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao. Ang pinakamalaking tagumpay ay nangyayari kapag nagtatrabaho ka ng palihim, nang walang panlabas na panghihimasok, nang walang epekto ng pagbabawas ng enerhiya at opinyon ng ibang tao na nakakahawa sa iyong proseso. May malalim na dahilan kung bakit ang mga dakilang espiritual na guro sa buong kasaysayan ay nagsagawa ng kanilang mga disiplina ng tahimik, malayo sa ingay at kaguluhan ng mundo. Ngayon, matututuhan mo kung paano ilapat ang sinaunang prinsipyong ito sa isang matinding praktikal na paraan upang ang universo ay magsimulang magbukas ng mga hindi inaasahang pinto sa iyong buhay. Mga pintuan na hindi mo alam na umiiral. Kung mayroong isang prinsipyo na naunawaan ng lahat ng matatalinong isipan sa buong kasaysayan mula sa mga sinaunang mistiko hanggang sa modernong quantum physicist, ito ay kung ano ang iyong ginagawa ng lihim, kung ano ang iyong nililinang sa mga nakatagong silid ng iyong kamalayan. Nang hindi ito ipinapalabas sa mundo, ay may mas malaking epekto kaysa sa anumang bagay na ilantad mo sa panlabas na pagsisiyasat at paghatol. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga plano at intensyon bago sila magkaroon ng oras upang magkatotoo, bago sila mag-ugat sa lupa ng katotohanan na isang bagay na banayad ngunit mapangwasak ang mangyayari. Ang iyong enerhiya ay nawawala. Humina ang iyong vibration. At ang mga panlabas na opinyon, kahit na may magandang layunin, ay nagsisimulang makagambala sa iyong proseso ng malikhaing, nagpapakilala ng pagdududa, takot, at paglilimita sa mga pananaw na hindi bahagi ng iyong orihinal na pananaw. Pag-isipang mabuti ito, ilang beses ka na bang nagkaroon ng kamanghamanghang ideya? Isang bagay na nagpapaliwanag sa iyo mula sa loob. At sa sandaling sinabi mo ito sa isang tao, naramdaman mo ang excitement na misteryosong nawala. Ilang mga pangakong plano ang naantala na diskaril o ganap na inabandona matapos marinig ang mga komento ng third party na nagdulot ng sapat na pagdududa upang patayin ang iyong momentum. Are you sure realistic yan? Do you really think you can do that? Hindi ba nasubukan na yan dati? Paano kung hindi gumana? Nangyayari ito dahil sa sandaling ibinabahagi natin ang ating mga layunin ng maaga. Nagbibigay tayo ng puwang para sa iba pang mga enerhiya na pumasok sa equation. Mga enerhiya na maaaring ganap na hindi tumutugma sa vibration ng kung ano ang sinusubukan nating ipakita. Ang mga pag-aalinlangan, takot, limitasyon, at mga nakaraang kabiguan ng ibang tao ay maaring ilakip ang kanilang mga sarili sa iyong panaginip tulad ng mga parasito na dahan-dahang nawawalan ng sigla. Bukod dito, mayroong isang kaakit-akit na neurological factor na naglalaro dito. Ang mga pag-aaral sa neuroscience ay nagpapahiwatig na ang utak ay hindi malinis ang pagkakaiba sa pagitan ng pakikipag-usap tungkol sa paggawa ng isang bagay at ang aktwal na paggawa nito. Kapag isiniwalat mo ang isang plano bago ito isagawa, ang iyong isip ay naglalabas ng dopamine, ang neurotransmitter ng kasiyahan, na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na ang bahagi ng gawain ay nagawa na. Bilang kinahinatnan, nawalan ka ng ilan sa mga motibasyon at drive na kailangan upang aktwal na kumilos. Iniisip ng iyong utak na nakamit mo na ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng pag-uusap tungkol dito. Ngayon, obserbahan ang mga pattern ng mahusay na mga tagumpay sa buong kasaysayan. Yaong mga nagtayo ng mga imperyo, naabot ang matataas na antas ng kamalayan at nakakamit ang mga tagumpay na tila imposible sa lahat ng tao sa kanilang paligid.
Hindi sila umiikot na sinasabi sa lahat ang lahat ng kanilang pinaplanong gawin. Una silang kumilos at nagsalita pagkatapos lamang na hindi maikakaila ang mga resulta. Kapag pinoprotektahan mo ang iyong enerhiya at pinananatiling nakatutok, nakapaloob at pribado ang iyong intensyon, lumikha ka ng isang malakas na field, ng vibrational na sapat na makapangyarihan upang maisakatuparan ang iyong ninanais nang walang panghihimasok, nang walang pagbabanto, nang walang nakakahawa na impluwensya ng pagdududa at takot. At ang kasanayang ito ay hindi limitado lamang sa malalaking proyekto o pangunahing layunin sa buhay. Ang maliliit at tahimik na pagkilos ay maaaring makabuo ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong realidad. Hayaan mong bigyan kita ng ilang praktikal na halimbawa kung paano ilalapat kaagad ang prinsipyong ito. Kung nais mong makaakit ng isang bagay na partikular sa iyong buhay, isang relasyon, isang pagkakataon, isang tagumpay sa pananalapi, i-visualize ito at pakiramdam na parang totoo na ito. Bahagi na ng iyong kasalukuyang karanasan. Ngunit, iwasang ibahagi ang intensyong ito sa napakaraming tao. Panatilihin ang panginginig ng boses na ito sa loob mo na protektado na nagbibigay daan dito na lumakas at tumindi bago mo ito ilantad sa mga panlabas na enerhiya. Kung mas maaari mong hawakan ang paningin na ito ng pribado, mas maraming kapangyarihan ang naiipon nito. Kung gumagawa ka ng bagong proyekto, natututo ng bagong kasanayan, o nagsusumikap na baguhin ang isang nakaugat ng malalim, gawin ito nang hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay o maagang pagkilala. Ang tahimik na pag-unlad ay lumilikha ng malakas na enerhiya, ng pagkakapare-pareho na mas epektibo kaysa sa malalakas na anunsyo na lumilikha ng presyon at pag-asa. Kapag tahimik kang nagtatrabaho, malaya kang mag-eksperimento, mabigo ng pribado, upang ayusin ang iyong diskarte nang walang bigat ng mga paghuhusga at inaasahan ng ibang tao. Maraming mga panloob na tagumpay, pagbabago ng mindset, emosyonal na pagpapagaling, espiritual na ebolusyon, ay lubos na mahalaga. Marahil ang pinakamahalagang gawain na gagawin mo. Ngunit hindi palaging kailangang ibahagi ang mga ito sa mundo. Hayaan ang iyong sarili na madama ang tagumpay na iyon, ang pagbabagong iyon, nang hindi naghahanap ng pagkilala o pagpapatunay. Ginagantimpalaan ng universo ang mga nagtitiwala sa proseso nang hindi kinakailangang patunayan ng anuman sa sino man. Kapag natutunan mong i-channel ang iyong enerhiya ng maingat, nang hindi nababahala tungkol sa mga opinyon o pag-aproba ng ibang tao, nagsisimula kang makapansin ng isang bagay na talagang nakakagulat. Lumilitaw ang mga pagkakataon sa eksaktong tamang sandali na parang naghihintay sila sa iyo. Dumating ang mga resulta ng hindi inaasahan, kadalasan sa mga form na hindi mo inaasahan. At ang mga pinto na minsan ay tila permanenteng sarado ay nagsisimulang bumukas ng walang kahirap-hirap, nang hindi mo kailangang pilitin o manipulahin ang anuman. Nangyayari ito dahil ang iyong vibration ay nananatiling buo, dalisay, walang bahid ng panlabas na pagdududa, takot, at limitadong paniniwala. Ang sikreto ay namamalagi sa pagtitiwala sa iyong sariling kapangyarihan, nang higit sa iyong pagtitiwala sa pangangailangan para sa pag-aproba. Ang pagpapakita ay nagiging kapansin-pansing, mas tuloy-tuloy, kapag kumilos ka ng may malinaw na intensyon, ngunit hindi nagmamadaling ipakita sa mundo kung ano ang iyong ginagawa. Ang realidad ay tumutugon ng may pinakamalakas sa mga taong dalubhasa sa sining ng katahimikan. Dahil sa katahimikan na ang tunay na lakas ng pagkamalikhain ay pinangangalagaan at pinoprotektahan. Ngayong nauunawaan mo na ang napakalaking kapangyarihan ng mga tahimik na pagkilos, maaari pa tayong lumalim at tuklasin ang isa pang pangunahing aspeto na tumutukoy kung bubuksan ng universo ang mga tamang pinto para sa iyo o panatilihin itong nakasara.
Unawain natin kung paano naiimpluwensyahan ng subconscious mind ang pagpapakita. Dahil dito ang karamihan sa mga tao ay hindi sinasadyang sinasabotahe ang kanilang sarili. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kanilang buhay ay pangunahing natutukoy sa pamamagitan ng panlabas ng mga salik, swerte, mga pangyayari, mga pagkakataon, o ang kawalan nito. Nakikita nila ang kanilang mga sarili bilang mga biktima ng randomness, itinatapon sa paligid ng mga puwersa na hindi nila kontrolado. Ngunit ang katotohanan na nagbabago ng lahat kapag tunay mong naiintindihan ito, ay ang lahat ng iyong nararanasan sa iyong panlabas na katotohanan ay isang pagmuni-muni, isang salamin na imahe ng programming na naka-install sa iyong subconscious mind. Ang iyong pinakamalalim na paniniwala, ang mga hindi mo man lang namamalayan. Banayad, ngunit malakas na humuhubog sa iyong katotohanan. Tinutukoy nila kung ano ang iyong nakikita, kung ano ang hindi mo binabaliwala, kung anong mga pagkakataon ang iyong kinikilala, at kung anong mga pintuan ang iyong nilalakaran nang hindi mo napapansin. Mula pagkabata, lahat tayo ay nalantad sa mga ideya, paniniwala, at mga salaysay na kalaunan ay tumutukoy kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa mundo at kung ano ang pinaniniwalaan nating posible para sa isang tulad natin. Kung lumaki kang nakakarinig ng mga mensahe na ang buhay ay likas na mahirap, ang pera ay mahirap makuha at mahirap makuha, na ang tagumpay ay para lamang sa iilan na may pribilehiyo, o ang mga taong tulad mo ay hindi nakakakuha ng ilang partikular na pagkakataon. Ang mga mensaheng ito ay nakatatak sa iyong subconscious na parang mga uka na nakaukit sa isang talaan. At sila ay naging mga automatikong pattern na tumatakbo sa ilalim ng iyong kamalayan, tahimik na naiimpluwensyahan ang bawat desisyon na iyong gagawin kahit na hindi mo namamalayan. Maaaring nagpapatakbo ka sa ilalim ng isang naglilimitang sistema ng paniniwala na sinasabotahe ang sarili mong mga pagkakataon para sa paglago, kasaganaan, at pagbabago. At ang pinakamapanlinlang na bahagi ay hindi mo alam na ginagawa mo ito. Dahil ang mga pattern na ito ay automatikong gumagana sa ibaba ng threshold ng kamalayan. Ang subconscious mind ay tulad ng isang malawak na database. Isang napakalaking storage system na may hawak ng mga alaala, emosyon, at perception na direktang nakaka-impluwensya sa mga desisyong gagawin mo at sa mga aksyon na ginagawa mo bawat araw. Narito kung ano ang mahalagang maunawaan. Ang iyong subconscious ay hindi nakikilala sa pagitan ng kung ano ang aktwal na totoo at kung ano ang naiisip lamang. Wala itong critical na filter na nagsasabing, "This is reality and this is just a thought." Tumutugon lamang ito sa kung ano ang paulit-ulit na pinalakas, kung ano ang nakakakuha ng pansin at emosyonal na enerhiya. Kung ang iyong subconscious ay nakaprogram para sa kakapusan, kung ito ay nakondisyon na umasa sa kakulangan, kahirapan at pakikibaka, natural na makakatagpo ka ng mga paghihirap at mga hadlang dahil ang iyong isip ay literal na nakatutok sa iyo sa dalas na iyon, na nagpapapansin at nakakaakit ng mga pangyayari na nagpapatunay sa programming na iyon. Ngunit, at dito nakasalalay ang iyong kapangyarihan, kung matutunan mong i-reprogram ang panloob na istrukturang ito, mag-install ng bagong software sa iyong mental operating system, maaari mong ibagay ang iyong panginginig ng boses sa daloy ng kasaganaan at payagan, ang mga tamang pinto na bumukas ng natural. Marami sa mga manifestations na nangyayari sa iyong buhay ay nakasalalay, hindi lamang sa kung ano ang sinasadya mong ninanais, kung ano ang sinasabi mong gusto mo, ngunit sa kung ano ang tinatanggap ng iyong subconscious bilang totoo, posible, at nararapat para sa isang tulad mo. Kung sa isang malalim na antas ay naramdaman mong hindi ka karapat-dapat sa isang bagay, pag-ibig man ito, kayamanan, tagumpay o pagkilala, o sadyang hindi mo kayang abutin ang isang tiyak na layunin, ang iyong pag-uugali ay magpapakita ng paniniwalang iyon, kadalasan sa mga paraan na hindi mahahalata ng iyong malay na isipan. Narito kung ano ang mangyayari.
maaaring aktwal na lumitaw ang mga pagkakataon, ang universo ay maaaring magpadala sa iyo ng eksakto kung ano ang iyong hiniling. Ngunit kung ang iyong subconscious mind ay hindi nakahanay sa ideya ng pagtanggap nito, kung mayroong isang paloob na salungatan sa pagitan ng kung ano ang sinasadya mong gusto at kung ano ang hindi mo sinasadyang naniniwala na nararapat sa iyo, hindi mo makikita ang mga pagkakataong iyon. Ang iyong pangunawa ay magsasala sa kanila. O, mas nakakadismaya, makakahanap ka ng walang malay na paraan para sabotahe sila, para itulak sila palayo ng malapit na silang magkatotoo. Upang mabago ang iyong katotohanan sa pundasyon nito, kailangan mong turuan ang iyong subconscious ng isang ganap na bagong pattern. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pare-parehong pag-uulit, matingkad na visualization, at higit sa lahat sa pamamagitan ng damdaming nauugnay sa isang bagong salaysay. Kapag sinimulan mong palitan ang naglilimita sa mga kaisipan ng nagbibigay kapangyarihan sa mga pagpapatibay at pagkatapos ay kumilos alinsunod sa bagong mindset na ito, ang iyong panginginig ng boses ay nagbabago sa isang pangunahing antas. At ang universo na tumutugon sa bagong dalas na iyon ay nagdadala sa iyo ng mga pangyayari, tao, at pagkakataon na tumutugma dito. Kung gusto mong i-reprogram ang iyong subconscious mind upang makaakit ng mga bagong posibilidad, simulan ang pagbibigay ng lubos na pansin sa mga salitang ginagamit mo bawat araw. Ang hindi malay ay lubos na naiimpluwensyahan ng kung ano ang palagi mong sinasabi at iniisip. Lalo na ang mga pahayag na ginagawa mo tungkol sa iyong sarili at sa iyong buhay. Ang wika ay hindi neutral. Ang mga salita ay nagdadala ng mga vibrational frequency na maaaring magpapataas sa iyo o magdrag sa iyo pababa. Kung palagi mong inuulit ang mga pariralang tulad ng wala akong swerte, mahirap makuha ang pera, hindi talaga gumagana para sa akin ang mga bagay, o hindi lang ako ganong uri ng tao, aktibong pinalalakas mo ang isang negatibong cycle na inuukit ang mga pattern na yon ng mas malalim sa iyong subconscious sa bawat pag-uulit. Sa halip, kailangan mong sinasadya at sadyang palitan ang mga ekspresyong ito ng mga pagpapatibay tulad ng madaling dumarating sa akin ang mga pagkakataon, ang kasaganaan ay ang aking likas na kalagayan. Ang sansinukob ay palaging gumagana sa aking pabor. At ako ay karapat-dapat sa lahat ng kabutihang dumadaloy sa aking buhay. Ngunit narito kung saan nagkakamali ang karamihan sa mga tao. Ang susi sa paggawa ng pamamaraang ito ay talagang gumagana, hindi lamang sa pagsasabi ng mga salita, ngunit sa pakiramdam ng katotohanan ng mga salitang iyon sa iyong katawan. Ang hindi malay ay tumutugon sa emosyon ng mas malakas kaysa sa walang laman na pag-uulit. Kaya hindi sapat na magsabi ka lang ng isang bagay gamit ang iyong bibig habang ang iyong puso ay hindi naniniwala dito. Dapat mo itong tunay na maramdaman, mailarawan ito ng may pandaman na detalye at kumilos bilang isang taong nabubuhay na sa bagong katotohanang iyon. Kapag naging natural ang bagong programming na ito, kapag bumaba ito mula sa antas ng malay na pagsisikap hanggang sa walang malay na automation, ang mga pagbabago ay magsisimulang mangyari na tila halos mahiwaga sa mga tagamasid sa labas. Ngunit hindi sila magic. Ang mga ito ang natural na kinahinatnan ng pag-align ng iyong panloob na programming sa katotohanan na gusto mong maranasan. Ngayong nauunawaan mo na kung paano malalim na naiimpluwensyahan ng subconscious ang manifestation, tuklasin natin ang isang mas malalim na konsepto na nag-uugnay sa lahat, ang estado ng daloy. At kung paano ito lumilikha ng mga synchronicity na nagiging sanhi ng tamang pagbukas ng mga pinto, ng walang kahirap-hirap, ng walang puwersa, ng walang pakikibaka. Naranasan mo na ba ang mga pambihirang mahalagang sandali na ang lahat ay tila ganap na nahuhulog sa lugar? Kapag naramdaman mo na ang universo ay nakikipagsabwatan sa iyong pabor,
Inilalagay ang eksaktong tamang mga tao sa iyong landas sa eksaktong tamang oras. Nagbubukas ng mga pinto sa tamang sandali. At nagdadala ng mga hindi inaasahang pagkakataon na tila masyadong perpektong oras upang maging nagkataon. Ang estado na iyon, ang mahiwagang karanasan, ay hindi swerte. Ito ay hindi random na pagkakataon. Ito ay resulta ng isang malalim na panloob na pagkakahanay na kilala bilang ang estado ng daloy. Ang daloy ay nangyayari kapag ikaw ay ganap na naroroon, ganap na nalubog sa kasalukuyang sandali, nang walang pagtutol, walang takot, nang walang ingay sa pag-iisip, ng panghihinayang tungkol sa nakaraan o pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Ang iyong isip ay hindi pira-piraso, hindi hati. Naaayon ka lang sa ngayon na nagpapahintulot sa mga pangyayari na natural na lumaganap nang hindi sinusubukang kontrolin ang bawat detalye, nang hindi pinipilit ang mga resulta. Kapag tuloy-tuloy kang pumasok sa estadong ito, magsisimula kang mapansin ang mga synchronicities, mga makabuluhang kaganapan na lumilitaw na nagkataon lamang ngunit talagang mga palatandaan. Mga tagapagpahiwatig na ang iyong panginginig ay ganap na nakahanay sa katotohanan na gusto mong ipakita. Ang mga ito ay hindi random na mga pagkakataon. Sila ang paraan ng universo para kumpirmahin na nasa tamang landas ka, na ang iyong dalas ay nakatutok sa tamang istasyon. Ang synchronicity ay isang kamanghamanghang phenomenon na malawakang pinag-aralan ng kilalang psychologist na si Carl Jung. Napansin niya na ang ilang mga kaganapan sa buhay ng mga tao ay konektado ng tumpak, na may ganoong perpektong timing, na tila isinaayos ng ilang mas mataas na katalinuhan, ilang mga prinsipyo sa pag-oorganisa na higit pa sa sanhi. Kapag ang iyong panloob na enerhiya ay magkakasuwato, kapag may pagkakaugnay-ugnay sa pagitan ng iyong malay na mga pagnanasa at hindi malay na programming, ang panlabas na mundo ay sumasalamin sa panloob na organisasyong iyon, na nagdadala ng tinatawag ni Jung na makabuluhang mga pagkakataon, mga perpektong pagkakahanay na nagpapabilis sa iyong pag-unlad sa mga paraang tila himala. Ngunit bakit ang ilang mga tao ay tila namumuhay ng walang hanggan sa daloy na ito, kung saan ang buhay ay maganda ang paglalahad, habang ang iba naman ay parang laging lumalangoy laban sa isang malakas na agos na pinapapagod ang kanilang mga sarili upang manatili sa lugar. Ang pagkakaiba ay ganap na nakasalalay sa paglaban. Sa tuwing ikaw ay lubos na nagnanais ng isang bagay, kapag gusto mo ito ng may pagkabalisa, takot, at isang pakiramdam ng pagkaapurahan na dulot ng kakulangan, talagang lumilikha ka ng isang vibrational field ng kakulangan. Ito ang dakilang kabalintunaan ng pagpapakita na nakalilito sa napakaraming tao. Kung mas matindi ang iyong pagnanasa ng isang bagay mula sa isang lugar ng pangangailangan, mas maaari itong maanod palayo sa iyo. Nangyayari ito dahil ang iyong emosyonal na attachment ay bumubuo ng pagtutol, na lumilikha ng isang masiglang hadlang sa pagitan mo at kung ano ang gusto mo. Ang paglaban ay nangyayari kapag naglagay ka ng mga emosyonal na hadlang sa pagitan mo at kung ano ang gusto mong ipakita. Ito ay maaring lumabas bilang patuloy na pagdududa, labis na pag-aalala, o ang mapilit na pangangailangan na kontrolin ng eksakto kung paano dapat mangyari ang isang bagay, kung kailan ito dapat mangyari, at sa pamamagitan ng kung anong mga partikular na channel ito dapat dumating. Kapag patuloy mong sinusuri kung nagbabago ang mga bagay, nag-aalala kung kailan uunlad ang iyong buhay, o nadidismaya sa kawalan ng agarang, nakikitang mga resulta, nagpapadala ka ng malinaw na senyales sa universo. Hindi talaga ako naniniwala na ang gusto ko ay nasa daan na. Hindi ako nagtitiwala sa proseso. Ang sikreto sa pagpapahintulot sa mga pinto na magbukas ng walang kahirap-hirap ay ang bumuo ng tila kabalintunaan sa una. Isang estado ng pagsuko na sinamahan ng ganap na pagtitiwala. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging pasibo, uupo at walang ginagawa habang naghihintay na lumitaw ang lahat.
Nangangahulugan ito na kumilos ng walang tensyon, walang desperasyon, ng walang galit na galit ng isang taong nauubusan ng oras. Kapag natutunan mong magtiwala sa daloy ng buhay, gumawa ng inspiradong aksyon habang sabay-sabay na naglalabas ng attachment sa mga partikular na resulta at timeline. Inaayos ng realidad ang sarili nito sa mga nakakagulat na paraan. Ang hindi pagtutol ay direktang nauugnay sa pagtanggap sa kasalukuyang sandali ng eksakto kung ano ito. Maraming mga tao ang nakulong sa isang nakakapagod na panloob na labanan laban sa kanilang kasalukuyang katotohanan, patuloy na tinatanggihan ang kanilang mga kalagayan, nagrereklamo tungkol sa kung ano ang kanilang kulang, lumalaban sa kung ano ang mayroon. Ngunit narito ang isang malalim na katotohanan na nagbabago sa lahat kapag tunay mong naiintindihan ito. Kung ano ang iyong nilalabanan ay nagpapatuloy. Kung lalabanan mo ang kakapusan ng may galit at pagkabigo, talagang pinatitibay mo ang ideya na ang kakapusan ay nangingibabaw sa iyong buhay. Binibigyan mo ito ng lakas, atensyon, at emosyonal na bigat. Kung tatanggihan mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon ng may matinding pagkabigo at sama ng loob, mag-vibrate ka ng eksakto sa dalas na nagpapanatili sa katotohanan ng iyon na aktibo at nakalok sa lugar. Ang enerhiya ay dumadaloy kung saan napupunta ang atensyon. Ang susi ay ang paghahanap ng isang maselan na balanse sa pagitan ng pagnanais ng isang bagay na mas mahusay at hindi pagiging emosyonal na umaasa sa agarang pagpapakita nito. Nangangahulugan ito ng pagtatakda ng malinaw na mga intensyon. Alam kung ano ang gusto mo, ngunit nang hindi mahigpit na kumapit sa isang partikular na resulta o timeline. Nang hindi ginagawang kondisyon ang iyong kaligayahan sa pagkamit ng bagay na iyon. Isipin ng isang tao na nagtanim ng isang buto sa kanilang hardin at pagkatapos na hinihimok ng pagkainip at pagdududa, hinuhukay ang lupa araw-araw upang makita kung ang ugat ay lumalaki. Ang patuloy na panghihimasok na iyon, ang kawalan ng kakayahang magtiwala sa natural na proseso, ay talagang pumipigil sa binhi na lumago ng maayos. Ang parehong eksaktong bagay ay nangyayari kapag sinubukan mong madaliin ang mga pagpapakita ng universo, kapag hindi mo maaaring payagan ang mga bagay na magbukas sa kanilang sariling tiyempo. Ang perpektong estado para maakit ang iyong ninanais ay isa kung saan pakiramdam mo ay kumpleto na ngayon, sa kasalukuyang sandali. Kapag napagtanto mo na ang iyong kaligayahan, ang iyong pakiramdam ng kahalagahan, ang iyong kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ilang tagumpay sa hinaharap. Ang iyong panginginig ng boses ay natural na tumataas. At kabalintunaan, kapag nag-vibrate ka sa mas mataas na dalas ng pagiging kumpleto at kasiyahan, ang gusto mo ay maaaring dumating ng mas mabilis dahil hindi mo na ito hinaharangan ng desperadong enerhiya. Ang universo ay tumutugon sa enerhiya ng kasaganaan, ang dalas ng pagkakaroon na, hindi sa pakinginig ng boses ng kakulangan at desperasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pasasalamat ay isang napakalakas na kasanayan. Kapag tumuon ka sa tunay na pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka, na hindi bilang isang pamamaraan upang makakuha ng higit pa, ngunit bilang isang taos-pusong pagkilala sa kabutihang naroroon na kapansin-pansing, binabago mo ang iyong dalas. Ang isang praktikal na paraan upang mailapat ang hindi pagtutol simula ngayon ay ang linangin, ang tunay na pasasalamat para sa kung ano ang mayroon na sa iyong buhay ngayon. Ang tunay na pasasalamat hindi gumaganap o sa pilitan ay nilulusaw ang mga panloob na hadlang at inilalagay ang iyong isip sa isang dalas ng pagiging karapat-dapat at pagtanggap. Kung mas pinahahalagahan mo ang kasalukuyang sandali, mas maraming dahilan ang ibinibigay sa iyo ng universo upang patuloy na pahalagahan. Ito ay isang self-reinforcing paitaas na spiral. Kapag binitawan mo ang pangangailangang kontrolin ang bawat detalye at sa halip ay magtiwala sa daloy ng buhay, may mangyayaring kapansin-pansin. Ang lahat
ay nagsisimulang mangyari ng mas madali, mas natural. Ang mga pagkakataon ay dumarating sa perpektong oras, hindi masyadong maaga, hindi masyadong huli. Ang mga sagot ay lumilitaw ng walang kahirap-hirap kapag huminto ka sa desperadong paghahanap sa kanila. Ang mga pinto ay bumukas ng hindi inaasahan, kadalasan sa mga paraang hindi mo naisip o nahulaan. Ang universo ay hindi tumutugon sa desperadong pangangailangan o galit na enerhiya. Tumutugon ito sa kalmado, tahimik na katiyakan na ang lahat ng kailangan mo ay nasa daan na, lumilipat na patungo sa iyo. Ngayong natutunan mo na ang tungkol sa transformative power ng non-resistance, ang huling bahagi na gusto kong ibahagi sa iyo ay isang espesyal na imbitasyon upang gawing aktwal na pagsasanay ang lahat ng iyong natutunan sa live na karanasan. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng mga tahimik na pagkilos, ang malalim na impluensya ng subconscious mind, ang magic ng synchronicity at flow, at ang kritikal na kahalagahan ng non-resistance, oras na para baguhin ang kaalamang iyon sa pare-parehong pagkilos, sapagkat walang ganap na wala na nagbabago sa pamamagitan lamang ng pag-alam, sa pamamagitan lamang ng intelektual na pag-unawa. Ang pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng paggawa, sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagsasanay, at sa pamamagitan ng pagpapakita para sa iyong sarili, kahit na hindi mo ito gusto. Ang universo ay laging handang magbukas ng mga pinto para sa iyo. Wala itong ipinagkait. Ngunit ang iyong pag-vibrate, ang iyong dalas, at ang iyong mga pare-parehong pagkilos ang tumutukoy kung aling mga partikular na pinto ang magbubukas at kung kailan sila magbubukas. Hindi ka pasibong tatanggap. Isa kang aktibong co-creator. Mula sa araw na ito, mangako sa paglalapat ng hindi bababa sa isa sa mga diskarteng ito araw-araw. Bago matulog bawat gabi, palakasin ang iyong bagong pagkakakilanlan gamit ang matingkad na mga visualization at nagbibigay kapangyarihan sa mga pagpapatibay. Pakiramdam mo ang iyong sarili ay ang taong mayroon na ng iyong ninanais. Sa araw, linangin ang isang pare-parehong estado ng daloy at pasasalamat, lubos na nagtitiwala na ang lahat ay gumagalaw sa iyong pabor kahit na wala ka pang nakikitang ebidensya. At higit sa lahat, panatilihing protektado at pribado ang iyong mga intensyon na nagpapahintulot sa iyong enerhiya na palakasin at bumuo ng momentum bago mo ilantad ang iyong mga pangarap sa mga panlabas na enerhiya. May napakalaking kapangyarihan sa pagtatrabaho ng tahimik, sa pagbuo ng iyong pananaw ng pribado bago ito ihayag sa mundo. Ngayon, gusto kong kumilos ka ngayon din. Isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa daloy ng sansinukob at pinahihintulutan itong sorpresahin ako. Sa pagsasabi nito sa publiko, nagpapadala ka ng bagong mensahe sa iyong malay at hindi malay na pag-iisip, at ipinapahayag mo ang iyong intensyon sa larangan ng walang katapusang mga posibilidad. Inaangkin mo ang iyong kapangyarihan. Ibahagi din sa mga komento kung alin sa mga konseptong ito ang pinakamalalim na tumutugon sa iyo. Ito ba ay ang kapangyarihan ng katahimikan? Ang subconscious reprogramming? Ang estado ng daloy? Hindi lumalaban? At sabihin sa akin kung paano mo partikular na nilayon na ilapat ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay simula ngayon. Sama-sama tayong lumikha ng isang kilusan ng pagbabago at paggising. Kapag ibinahagi mo ang iyong pangako, binibigyang inspirasyon mo ang iba at pinalalakas mo ang iyong sariling determinasyon.